Camping na naman ang eksena natin for today's video at nakapagbayo na ba ang lahat? For today, alam nyo naman ito talaga yung palaging ginagawa ni na mother kapag andito sila sa Mindoro. Magka-camping na naman sila sa ilog. Diyos ko, walang kadala-dala ang mga to. Pero in fairness, enjoy rin naman kasi talaga. Sabi ko din nga sa inyo sa previous video natin na inggit talaga ako kina mother na nag-camping sila sa Mindoro tapos hindi nga kasama kami nung time na yun. Kaya naman this time nakasama na kami ni na mother dito sa Mindoro. Hindi naman na kami talaga papahuli at sumama rin talaga kami sa camping na to. For today nga, naisipan rin nila na gumawa dito ng makakain. Kaya naman nagdala rin sila ng sandamakmak na kahoy na gagamitin nga natin pagluluto. Actually, usapan talaga maaga pa pupunta na nga dito para maaga makapagtayo ng mga tents at hindi abutin ng dilim. Kaso talagang nabisi ang lahat paghahanda at inabot pa rin ng dilim. Kaya naman pagdating dito, ayan talagang dali-dali na at kanya-kanya na sila ng mga gawain para mas mabilis na rin talaga. Meron nga ditong nagtatayo nitong tent ni McQueen. Bale, yan yung parang bazooka na nakakabit kay McQueen. Tapos meron rin nagtatayo ng mga tent na tutulugan. Sa kabilang gedli naman, may nag-umpisa ng magpaapoy. Tapos sa kabila, meron nag-uumpisa na ng ihaw. O diba, sabi ko naman sa inyo talagang kanya-kanya. Tapos ito na nga pala nung matapos itong pinaka-tent ni McQueen. Ayan, may libre na rin yung ilaw. Kasama na talaga sa tent na yan ang angas. Diba, worth it kahit medyo mahal. Maya-maya pa, naspatan rin nga natin itong si Spider-Man. Ayan, nasa ibabaw talaga siya ni McQueen dyan kasi nga kinukuha niya yung tent na gagamitin. At eto naman si Wonder Woman, talagang buhat-buhat na rin nga niya. Ayang napakabigat na tent kasi yan nga yung gagamitin. Tingnan nyo naman, nagdala pa talaga siya ng maleta dito sa ilog. Habang busy-busy rin nga ang lahat, may pagkadonya kami dito kasi eto nakatambay lang talaga kami dahil nga may hawak-hawak akong bata. Tingnan nyo nga itong si mother pang pandali rin talaga at tinry rin nga niya nabuuin itong compact na table at uupuan na to. Yun nga lang, di rin talaga siya gaano marunong dito kasi mostly si Kuya Edmar niya talaga yung gumagamit ito since siya talaga yung mahilig sa mga camping-camping. Kaya naman ayan, kahit anong ganawin nila, hindi talaga yung nagiging stable pero feel ko rin dahil batuhan rin talaga kaya hindi siya umaayos. Pinagtulong-tulungan na rin nga nilang buuin itong napakalaki na tent ni mother since mahirap talaga siyang buuin. Sabi ko naman sa inyo noon, 2 kwarto talaga yan kaya ang hirap-hirap. Dito nga sa unang tent, hindi naman na sila nahirapan at actually sobrang bilis lang din nilang mabuo. Pero dito nga sa kay mother, Diyos ko, talagang pawis na pawis sila pagbubuo nito kahit hindi naman gaanong kabanas nung time na ito. Medyo mahirap na lang rin nga talagang gumalaw kasi nga sobrang dilim na rin talaga at pakapa na ang mga personability. Dito rin nga sa ilog, andito si Kuya RJ tapos siya nga ay nag-aayos ng mga saging dyan. Bala, itong saging nga pala na to guys, ito yung gagamitin nila dahil nga ngayon naisipan nilang gumawa ng nilupa. Ito rin nga yung reason kung bakit medyo natagalan at ginabi tayo kasi ang mga boys naghanap rin nga ng saging at syempre naghanda na rin nga ng magagamitin natin para sa paglulupak today. At ayan nga, nung maayos na ni Kuya RJ lahat ng mga saging na yan, sinalang na rin nga niya dyan para maluto. O diba, siya lang din talaga yung mag-isa nag-iintindi dyan sa mga saging na yan pero kineri rin naman niya at maya-maya pa nga naluto na rin yan. Nakahanda na rin nga dito yung gagamitin nilang bayuhan para sa paglulupak nila for today. Ito na rin nga si mother, nakisawsaw na rin nga siya sa pagluluto dyan sa saging na yan. Bale, nilulubog-lubog na nga lang rin yan siya yung mga saging para mas maayos yung pagkakaluto sa kanila. Tapos ayan, inayos na rin nga niya yung gatong at muntik na rin talaga matumbay ang lutuan na yan. Grabe naman si mother dear. Maya-maya pa, nagsikain na rin nga ang mga personability o diba, nangluto na rin yung inihaw nila. Busog na busog rin talaga kami nung time na to since ang sarap din naman talaga nung inihaw nila. After magsikain na, nagugas na rin nga sila dito ng mga kinainan dahil syempre libre ang tubig sa ilog. At huwag kayo, malinis rin talaga yung tubig sa ilog na yan, ha? As long as walang umiihi doon sa padulo, ay charis lang. Nung lutong-luto na nga ito mga saging, syempre, ready na rin nga yan para bayu-bayuhin. At ayan, ganyan na nga guys yung pagbabayo-bayo. Alam nyo ba, first time ko rin talaga makakita ng ganyan. Tapos eto, halinhinan rin nga pala sila nagaganyan guys, since medyo mahirap rin talaga yan. Habang mga malalaki, busy-busy dyan pagbabayo, ang mga girls naman, sila yung nagtatalop ng saging, which is mahirap din kasi mainit pa talaga siya. Pero sabi nila, mas madali nga daw bayuhin kapag mainit pa yung saging. Kaya after nga nilang talupan niya mga yan, binibigay na rin nga dito sa mga boys na nagbabayo dyan. Pero ibang klase rin talaga itong si mother guys kasi hindi naman niya magpapahuli sa pagbabayo na ganito. Syempre, nakibayo-bayo na rin siya. Tingnan nyo naman, parang hirap na hirap kasi 2 kamay na nga yung gamit niya dyan. Habang yung mga boys kanina parang easy-easy lang rin naman sa kanila. Bale, tulong-tulong na rin nga sila dyan sa paggagawa kasi syempre tulong-tulong rin naman sila paglafang niyan later. Ganyan rin kasi talaga dito guys, palaging tulong-tulungan. Nung makagawa na nga sila ng konti, tingnan nyo naman si mother, talagang napakatakaw at hindi pa nga tapos lahat gawin, ayan talagang sumubo na agad siya.
Bali, tinapos na lang rin nga nilang gawin yan lahat at binenalin din nila hanggang sa matapos nga at maubos lahat ng mga saging na niluto rin nila. Tuloy rin nga pala guys yung pag-iihaw nila. Kita nyo naman mausyok sa background. Tapos syempre, ito pa rin nga yung ihawan nila, yung lagayan ng electric fan. Yung mga napagod naman na eto, dito na nga sila sa mga tents nila at nung time na to, nasa sasakyan naman na kami guys ng Junakis ko at doon kami natulog since medyo malamok rin kasi talaga. Kinabukasan naman, maaga rin talaga nagisingan ang mga personality. O, diba? Ang ganda talaga ng araw nung time na to at hindi pa talaga mainit at all. Kaya naman si mother naisipan niya na magpalipad muna ng drone. Diyos ko guys, pagpasensyahan nyo na, unahan ko na kayo. Alam ko na hanapin nyo yung shots ng drone na to, pero guys, wala po dito. Talagang hindi ko na nasama sa video na to yung shots ng drone since na kay mother pa yan. Pero huwag kayong mag-alala guys, papakita ko din sa inyo lahat ng mga shots niya dito sa Mindoro. Diyos ko, sobrang gaganda at sobrang worth it ng drone na to kasi sobrang ganda ng mga kuha niya. Super stable. Legit na super ganda niya pang aerial shot. Sabi ko nga, pwede na si mother magtrabaho sa mga photo studio. Nung nag-umpisa na rin namang uminit, nagsiayos na rin nga sila ng mga kagamit para nga makauwi na rin tayo. Syempre, dito na ulit tayo umuwi kina inay, kaya ganito na naman yung daan. Medyo mahirap talaga. Pero dahil napagod na bang ang personality pagdating sa bahay, ayan, lamon na naman tayo. Diyos ko, dito sa Mindoro talagang mananang baka kasi pakain sila ng pakain sa atin.